So, one of the famous topics now is ano ba dapat mauna? Insurance or emergency fund? Pag-usapan natin yan. Actually, both are important naman talaga. Sa totoo lang, magkasama actually sila sa pagbuo ng isang solid financial plan. Kung titingnan natin sa hierarchy of financial needs, no, parang sa Maslow's hierarchy of needs, ang life insurance, ang health insurance, emergency fund and savings, magkakasama yan sa ilalim, no? Sa pagbuo ng isang solid financial plan. Pero yun nga, ang tanong, anong dapat nating unahin? Is it the insurance or emergency fund? So ngayon, unahin muna natin si emergency fund. Emergency fund, normally yan ay 3 to 6 months of our monthly salary, no? So, para saan ba yun? Syempre, during emergency, halimbawa, nawalan ka ng trabaho, no? So, kahit kung meron kang emergency fund, meron kahit nawalan ka ng trabaho, meron kang aasahang fund, 'di ba? Kasi the income stops pero ang bills mo tuloy-tuloy lang, 'di ba? So, at least kahit papano, habang naghahanap ka ng trabaho, nasusuportahan mo pa rin ang sarili mo or yung family mo. Whatever you provide with that income, no? Ano pa? Mga sakit. Yan. Sakit na hindi naman super critical. Syempre, kung critical, malaki na yon. So, halimbawa, bigla ka lang nahilo and for example, you don't have an HMO or kailangan mo mag-cash out, no? So, yun, kailangan mo ng emergency fund. So, ibig sabihin lang, during emergencies, kailangan meron tayong fund for that. Whatever kind of emergency is that. Di naman kailangan laging pasama yung emergency. Halimbawa, emergency, kailangan mong magpadala ng pera. Ganyan. Yun yung emergency fund mo kasi may emergency din sa ibang tao. Kahit hindi sa'yo. That's emergency fund. Okay? Ang insurance naman, paano yun? So, ang insurance, going back. So, emergency fund, say for example, nagtabi ka ng 2,500 per month. 2,500 per month times ilan? Times 12 months. Nag-ipon ka ng 2,500 for the next 12 months. That is 30,000 pesos. Tama ba ako? 2,500 times 10. Okay, so 30,000 pesos. So, whatever happens to you, meron kang 30,000 pesos, no? Yung insurance, no? So, yung insurance kasi, binabayaran mo yan, say for example, kumuha ka ng insurance, 2,500. 2,500 din siya per month. So, ang mangyayari dyan, hindi ka lang nag-iipon ng 2,500 at kung hanggang kailan kung ano na yung binayaran mo, ilang taon ka na nagbayad, 2,500 times number of months you have paid for your insurance, hindi yon. So, may katapat yon, may guaranteed amount yon. So, it's 2,500, whether it's 500,000, 1 million, or kung magkano man yung in-apply mong insurance coverage. So, halimbawa, biglang kinailangan mo for your health, no? Bigla kang nagkaroon ng isang critical illness. So, imagine you're just paying 2,500 pero ang katapat na guaranteed amount ay for example, 1 million. So, di ba? I mean, if if you only have emergency fund, kung ano lang talaga yung inipon mo, yun lang talaga yung mailalabas mo. But, with insurance, no, kung magkano yung binabayaran mo, there is a bigger amount na nakatapat dyan sa in-apply mo. No? So, pero of course, hindi lahat ay na-approve, no? So, the earlier you apply for your insurance, mas bata ka, mas mura yan. And, ang pinaka-importante, na-approve. Mas madaling ma-approve pag bata, pagka wala pang mga sakit. Yan. So, yun, ganun siya. So, kung tatanungin nyo ako, siguro unahin muna natin, magkaroon muna tayo ng insurance. And while we're doing that, while we're paying for our insurance, unti-untiin mo na rin si emergency fund. Kasi, ano yan
hindi sila magkalaban. Kumbaga, it complements each other. At saka yun nga, yung emergency fund, pang cash talaga yun. It's better to have cash din naman, no? Sa mga pangangailangan na pang mabilisan. Pero it's also very good to have an insurance kasi yan ang mas magbibigay sa atin ng substantial amount sa panahon na kakailanganin na din natin siya. So, I hope I was able to help you na maisip ano yung kailangan nating unahin. Ayan. So, this has been series number 2 for ano ba dapat ang dapat nating unahin. Thank you and have a nice day.